Kinabukasan, matapos ang kanilang matinding laban kontra kainan ay hindi pumasok sa kanyang klase si Sakuragi. Maging sa practice nila ay wala ito. Hindi pa rin mawala sa isipan niya ang nagawa niyang pagkakamali na naging dahilan ng kanilang pagkatalo. Habang malalim ang kanyang iniisip ay nagsalita si Haruko mula sa kanyang likuran. Hindi siya makatingin dito dahil sa nararamdaman niyang hiya dahil sa nagawa niya sa laro kaya tumakbo na lang ito palayo. Ngunit hinabol siya ni Haruko. Sa paghabol niya ay biglang nadapa ito kaya walang nagawa si Sakuragi kundi tumigil para kamustahin siya. Dahil alam ni Haruko ang pinagdadaanan niya ay sinubukan niyang pagaanan ang loob nito. Pinaalala nito sa kanya na kahit isang henyo ay nagkakamali rin. Samantala, inutusan ng isang lalaki ang kanyang mga batang kasama na palapitin sa kanya si Sakuragi. Sinabi ng mga bata sa kanya na ipinapatawag daw siya ng kanilang boss Fuko. Bumalik ang mga bata sa kanilang boss na may bukol at pinasabi daw ni Sakuragi na kung gusto daw nitong makausap siya ay ito ang lumapit sa kanya. Pinasabi naman nito na mas matanda siya ng 1 taon sa kanya kaya siya daw ang lumapit. Hindi ito nagustuhan ni Sakuragi kaya bukol na naman ang inabot ng mga bata kaya nakiusap ang mga ito sa kanilang boss Fuko na siya na lang ang lumapit. Dahil walang may gustong lumapit ay umalis na lang si Sakuragi. Pinakitaan naman ng misteryosong lalaki ng kanyang slam dunk ang mga bata. Sa practice ng Shohoku ay hindi pa rin sumisipot si Sakuragi kaya naman nag-aalala na si Haruko sa kanya. Kinagabihan ay pinili ni Sakuragi na magpunta sa gym. Sa kanilang locker room ay sinisisi pa rin niya ang kanyang sarili sa kanilang pagkatalo sa kainan. Nadatnan siya doon ni Rokawa na katatapos lang sa kanyang extra practice. Kinuha lang nito ang kanyang towel sa kanyang locker at pagkatapos ay umalis na. Inaasahan ni Sakuragi na magagalit sa kanya si Rokawa at sisisihin sa kanilang pagkatalo pero wala itong sinabi na kahit na ano at pagkatapos ay umalis na. Sa gym ay sinabi ni Rokawa na walang kasalanan si Sakuragi sa kanilang pagkatalo. Wala naman daw talagang inaasahan sa kanya ang team dahil nga baguhan pa lang siya. Dito na nagalit si Sakuragi. Susuntukan na sana niya ito pero pinigilan niya ang sarili niya. Ngunit inunahan na siya ni Rokawa dahil mabagal daw ito. Dito na nagpang-abot ang dalawa. Sinabi ni Rokawa na siya ang may kasalanan kung bakit natalo sila. Kung sapat lang daw sana ang lakas niya para makapaglaro hanggang dulo baka nanalo pa daw sila. Sagot ni Sakuragi na wala siyang kasalanan sabay suntok kay Rokawa. Pilit nilang inaako ang dahilan ng kanilang pagkatalo. Parehong ayaw magpatalo ng isa't isa. Kinabukasan, nagulat si Mitsui at Miyagi pagkapasok nila sa gym. Sa una ay nagpipigil pa ng tawa ang dalawa nung makita ang buhok nito. Pagkatapos ay humagalpak na sila sa kakatawa. Isa-isa din nagsidatingan ang mga kaibigan niya at hagalpak din sa kakatawa ang mga ito. Maging si Haruko ay nagulat din. Kabayaran daw niya yun dahil siya ang dahilan ng kanilang pagkatalo. Sa loob ng isang tren ay may mga maaangas na estudyante na ikinatatakot ng ilang pasahero. Napag-usapan nila na kanilang pagtitripan ang sunod na sasakay sa tren. Ngunit nung makita nila ang itsura ng sumakay na pasahero ay ikinagulat nila ito. Nakipagsiksikan sila sa isang sulok kasama ang ibang pasahero dahil sa takot. Sa eskwelahan ay pinagkaguluhan ang bagong buhok ni Sakuragi. Kahit saan siya magpunta ay napapalingon ang halos lahat ng estudyante sa kanya. Samantala, nakabalik na sa practice si Akagi matapos niyang magtamo ng injury sa laban nila sa kainan. Sinabi ni Coach Anzai na maghinay-hinay lang ito dahil hindi pa masyadong magaling ang injury niya. Ipinatawag ni Coach Anzai ang lahat ng players. Napansin nito ang buhok ni Sakuragi at sinabing bagay daw ito sa kanya. Maging si Akagi ay hindi maiwasang matawa sa bagong itsura niya. Sagot naman ni Sakuragi na parusa yon sa nagawa niyang kapalpakan sa laro at sana daw ay mapatawad siya nito. Hinati ni Coach Anzai ang team para sa kanilang practice. Junior at seniors laban sa mga freshmen. Hindi maglalaro si Akagi. Si Mitsui naman ang ginawang referee ni Coach Anzai. Sa unang bahagi ng practice ay walang makabantay kay Sakuragi. Dahil nakalaban na niya ang halos lahat ng pinakamagagaling na sentro sa distrito ay nilalamon niya lang ang kanyang teammate na nagbabantay sa kanya. Nakita naman ito ni Coach Anzai at sinabing hindi dapat siya nakukontento sa ganong klase niyang laro. Kaya naman pinaglaro na nito si Mitsui. Inatasan niya ito na bantayan si Sakuragi. Simula nung bantayan ni Mitsui si Sakuragi ay hindi na ito nakaporma. Parehong pamwesto sa high post si Rokawa at Sakuragi dahil pareho nilang gustong makapuntos at ayaw nilang magbigayan. Sinabi ng kanilang teammate na kay Rokawa ibigay dahil wala naman daw pakinabang si Sakuragi. Mabilis naman nakapuntos si Rokawa. Galit na galit naman si Sakuragi sa kanyang teammate na nagsabing wala siyang pakinabang. Muli niyang sinubukan makapuntos.
Ngunit wala talaga siyang magawa sa depensa ni Mitsui kaya puro sermon tuloy ang inaabot niya mula dito. Sa nakikita ni Coach Anzai ay siguradong alam na daw ni Sakuragi kung ano pa ang dapat niyang matutunan sa kanyang laro. Sa huling bahagi ng practice ay nakasteal si Rokawa. Kahit practice lang yun ay ayaw niyang magpatalo. 2-on-1 sa pass break. Ibinigay ni Rokawa kay Sakuragi ang bola. Ngunit nung hiningi niya ulit ito ay ayaw nang ibalik ni Sakuragi at nagsagawa siya ng kanyang slam dunk. Umiral na naman ang kahambugan ng ating henyo. Sinabi ni Akagi kay Sakuragi na kailangan niyang magsanay ng jump shot sa ilalim ng basket sa loob ng 3 araw. Pero hindi pala nakikinig si Sakuragi dahil nakalambitin silang dalawa ni Rokawa sa ring at nagtatalo dahil sa hindi pagpasa ni Sakuragi ng bola kay Rokawa. Natuwa naman si Coach Anzai sa nakikita sa dalawa at sinabing para daw silang mga bagyo na uulanan ang buong Japan. Bilang paghahanda sa kanilang huling 2 laban ay sinanay ni Akagi si Sakuragi ng kanyang jump shot sa ilalim ng basket. Kailangan nilang maipanalo ang laro nila laban sa Takezoto at Ryunan. Dahil kapag natalo pa sila ng isang beses ay laglag na sila at hindi sila makakapasok sa Inter-High Tournament. Kapag natatapos ang kanilang practice ay nagkakaroon pa siya ng extra practice na 300 jump shot. Humanga naman si Akagi dahil wala man lang itong narinig na reklamo na napapagod na ito at talagang desidido ito na mag-improve pa ang kanyang laro. Pahinga lang ng kaunti at pagkatapos ay practice na ulit. Dumating na ang araw ng laban nila kontra sa Takezoto. Bago pumunta sa kanilang laro ay nag-practice muna si Sakuragi ng kanyang jump shot. Sa sobrang kapaguran niya ay napahiga na siya sa parke at sandaling nagpahinga. Excited na ang lahat sa magiging laban ng dalawang team. Kung sino man ang matatalo sa laban na ito ay laglag na sa torneo. Naging paborito na ng mga manunood si Sakuragi kaya naman una nilang napansin na wala ito sa bench ng Shohoku. Si Akagi naman ay nagsisimula na rin mag-alburuto dahil nga wala pa ito. Samantala, naalimpungatan si Sakuragi dahil sa pagtama ng bola sa kanyang ulo. Hindi niya namalaya na nakatulog pala siya. Nung makita niya ang orasan ay napasigaw siya dahil late na siya sa kanilang laro. Paspas ito sa pagbibisikleta para makaabot sa game. Tinambakan naman ng Shohoku ang Takezoto at 6 na minuto na lang ang natitira sa laban. Nagkagulo ang mga tao nung makita nila si Sakuragi na kadarating lang. Nagulat ang kainan at Ryunan sa bagong buhok nito. Nasabon naman siya ni Akagi dahil late na siya dumating. Nagpaliwanag naman siya at sinabing gumawa muna siya ng 200 jump shot at dahil sa pagod ay nakatulog na siya sa parke. Nagdesisyon si Akagi na hindi na siya palalaruin para daw hindi makita ng Ryunan ang bago niyang natutunan. Sa paglingon niya sa team ng Ryunan ay nagulat ito sa napansin niyang isang pamilyar na mukha. Siya yung nakita niya sa parke. Naipanalo naman ng Shohoku ang kanilang laro kontra sa Takezoto sa score na 120-81. Isang panalo na lang at makakapasok na sila sa Inter-High. Ang sunod na maglalaban ay ang kainan at Ryunan. Parehong wala pang talo ang dalawang team na ito kaya naman kahit ang Shohoku ay hindi pinalampas na mapanood ang laban na ito. Bago mag-umpisa ang laro ay nagpasikat muna itong si Nobunaga. Nagtangka itong magsagawa ng isang pambihirang slam dunk. Subalit palpak ang attempt nito kaya naman pinagtawanan lang siya ni Sakuragi. Hindi nagpatalo ang Ryunan at nagpamalas naman sila ng isang alley-oop mula kay Sendo at Fukuda. Nagulat sila Akagi at Kogure dahil ngayon lang nila nakita ang player na iyon ng Ryunan. Ito ang unang pagkakataon na maghaharap ang dalawang pinakamagaling na player sa distrito ng Kanegawa na si Maki at Sendo. Sa unang bahagi ng laro ay ipinamalas ni Sendo ang kanyang pambihirang playmaking ability bilang point guard kaya naman maaga nilang nalamangan ang kainan. Halos lahat ng puntos ng Ryunan ay galing sa magagandang assist ni Sendo. Agad na tumawag ng timeout si Coach Tekato. Sa kanilang pagbabalik sa laro ay ipinamalas ni Maki ang kanyang bilis kaya nalampasan niya si Sendo. Sabay pasan niya kay Nobunaga para sa isang libreng layup. Ngunit mabilis na naka-recover si Sendo at sinupalpal ang layup ni Nobunaga. Sa pagsisimula ng second half ay nahirapan pa rin ang kainan dahil hindi nila mapigilan si Fukuda. 20 points na ang nagagawa nito sa laro. Napakaganda ng kombinasyon nila ni Sendo. Ito ang kauna-unahang laro ni Fukuda buhat nung umalis siya sa Ryunan dahil sa inaway niya si Coach Taoka nung practice game nila. Ngayong nagbalik na siya ay agad niyang ipinamalas ang kanyang galing. Hindi na natiis ni Sakuragi ang kanyang nakikita kaya pinili na niyang umalis. Nararamdaman niya na nasa sapawan na siya ni Fukuda. Nakagawa naman ng dakdak si Nobunaga laban kay Usmi. Bumaba sa 13 ang lamang ng Ryunan. Pinili na rin umalis ni Rokawa, na sinundan ni Mitsui at Miyagi.
Lubha silang nag-aalala sa magiging laban nila sa reunion dahil sa nakita nilang pambihirang galing ng mga ito. Samantala, paspas naman pauwi si Sakuragi. Hindi daw iyon ang oras para manood lang. May oras pa daw siya para mag-ensayo nang sa ganun ay matalo niya daw si Sendo, yung bakulaw, at yung mukhang kuto. Dahil sa dakdak ni Nobunaga ay nakakuha sila ng momentum kaya naman unti-unting nakahabol ang kainan. Nagpaulan sila ng sunod-sunod na puntos. Isa na lang ang kalamangan ng reunion. Inilabas na ni Coach Tauka si Fukude dahil hindi nila ito maasahan sa depensa. Nakuha naman ni Uzumi ang kanyang pang-apat na foul at pagkatapos nun ay natawagan pa siya ng technical foul. Natanggal na siya sa laro. Ngayong si Sendo na lang ang maaasahan ng kanilang team ay sa kanya na nakasalalay ang kanilang ikapapanalo. Dahil sa free throws ni Maki ay lamamang na ang kainan. Dahil wala nang ibang maaasahan si Sendo ay dito na niya sinimulang buhatin ang reunion. Naging agresibo na siya sa opensa at depensa. Subalit hindi naman nagpabihe si Maki. Lahat ng nagagawang puntos ni Sendo ay sinasagot din ni Maki. Naging duelo ito ng dalawang pinakamagaling na player sa distrito. Samantala, wala nang inaksayang oras si Sakuragi at nag-ensayo agad siya ng kanyang jump shot. Dumating naman si Coach Anzai at ikinatuwa nito ang ginagawa niyang ensayo. Mainit pa rin ang laban sa pagitan ng kainan at reunion. 4 na minuto na lang sa laro at 1 puntos lang ang lamang ng kainan. Nakatanggap naman ng masamang balita si Haruko. Inatake daw sa puso si Coach Anzai. Agad naman niya itong itinawag kay Akagi. Nung malaman ito ni Akagi ay nagmamadali silang nagpunta sa hospital. Habang naglalakad pauwi si Mitsui ay nakaramdam ito ng masamang pangitain. Ganon din si Rokawa na nakasalubong naman ng itim na pusa. Maging si Miyagi na nakasalubong naman ng uwak. Sinubukan niya itong itaboy ngunit hinabol siya nito. 11 seconds na lang sa laro at 2 pa ang lamang ng kainan. Nasa kanila pa rin ang posesyon ng bola. Natapik ni Ikagami ang bola at tuluyan ang naaga ni Sendo. 5 seconds na lang sa laro, nagmadali siyang mag-dribble patungong basket ngunit mabilis siyang hinabol ni Maki. Sinabayan ni Maki si Sendo sa shot attempt nito, ngunit nagkaroon ng masamang kutob si Maki kaya hinayaan na lang niya na makapuntos si Sendo. Nagtagumpay siya sa kanyang slam dunk. Nagawang maitabla ni Sendo ang score bago pa man maubos ang oras. Magkakaroon ng overtime sa pagitan ng kainan at reunion. Nadatnan nila Akagi si Sakuragi sa hospital. Tinanong nila ito kung anong lagay ni Coach Anzai. Ngunit umiyak lang ito at hindi nila makausap. Ilang sandali pa ay tumakbo na siya papalayo sa mga ito. Ikinabahala nila ang naging reaksyon ni Sakuragi dahil baka may masamang nangyari na kay Coach Anzai. Kinabahan sila nung bumulaga sa kanila ang kanilang coach na nakaratay sa higaan. Nakahinga lang sila ng maluwag nung sinabi ng asawa ni Coach Anzai na natutulog lang ito. Nagalit naman sila Akagi kay Sakuragi dahil pinakaba sila nito. Alam ni Maki ang nasa isip ni Sendo. Sinadya niyang makahabol si Maki para makakuha siya ng foul nang sa ganun ay magkaroon ito ng end one play. Binalak na niyang manalo dahil kapag nauwi ang laro sa overtime ay delikado sila sapagkat wala na si Uzumi. Sinabi ng asawa ni Coach Anzai na mabuti na lang daw at nandoon si Sakuragi. Nagpa-practice daw ito ng kanyang shooting kasama si Coach Anzai nang biglang makaramdam ito ng paninikip ng dibdib. Dali-dali daw siyang tumawag ng ambulansya para dalhin siya sa hospital. Pagkatapos ay pinatawagan niya sa staff ng hospital ang bahay ni Akagi pati na rin ang asawa ni Coach Anzai. Sinabi daw ng doktor na kung hindi daw dahil kay Sakuragi ay baka hindi na umabot sa hospital ang kanyang asawa. Bumalik naman sa alaala ni Sakuragi ang nangyari sa kanyang ama. Nung pauwi na siya sa bahay nila ay may mga nakaaway ito. Bagbag sarado ang mga ito sa kanya. Nung umuwi siya ng bahay ay nadatnan niya ang kanyang ama na nakahandusay sa sahig. Inatake ito sa puso. Dali-dali siyang lumabas para tumawag ng doktor. Subalit nasalubong niya ang kanyang mga ginulpi at ngayon ay nagtawag pa ang mga ito. Agad siyang binanatan ng mga ito. Nakiusap siya na wag daw muna ngayon dahil may nangyaring emergency. Ngunit hindi siya pinapakinggan ng mga ito kahit anong pakiusap niya. Wala siyang magawa para mailigtas ang kanyang ama nung panahon na yon. Sa overtime ay ginawa na lahat ni Sendo ang buong makakaya niya sa laban ngunit kinapos pa rin sila dahil sa pagkawala ni Uzumi. Kainan ang nagwagi sa laban. Sila ang unang team na uusad sa Inter-High Tournament. Binalaan naman ni Maki si Sendo na malakas daw ang Shohoko. Sagot naman niya na matagal na niyang alam yun. Maglalaban ang Shohoko at reunion para sa do or die game. Nabigla naman sila Mitsui nung ibalita sa kanila ni Sakuragi ang masamang nangyari kay Coach Anzai. Pinalakas ni Sakuragi ang mga loob nila dahil hindi nila makakasama si Coach Anzai sa kanilang pinaka-importanteng laro.
Ipinangako ni Mitsui na ipapanalo niya ang kanilang laban alang-alang kay Coach Anzai. Nagpatuloy na ni Sakuragi ang kanyang shooting practice. Nagpresente naman sila Mitsui at Miyagi para tulungan siya sa kanyang shooting. Nung si Rukawa na ang nagpresentang tumulong ay dito na nagrambulan ang dalawa. Dahil sa nangyari kay Coach Anzai ay naging mas matibay sila at naging mas malapit sila sa isa't isa. Dumating na ang araw ng laban ng Shohoku at Ryunan. Naghahanda na ang mga taga-suporta ng bawat player sa mangyayaring matinding laban. Tiwala naman si Coach Anzai na mananalo sila kahit wala siya. Sa unang game ay tinambakan pa rin ng kainan ang Takazoto kahit no-bearing game na ang laban. Ito na ang kanilang ika-17 sunod na kampyonato sa distrito. Excited na ang lahat sa mangyayaring do-or-die game sa pagitan ng Shohoku at Ryunan. Ang mananalo sa laban na ito ay makakapasok sa Inter-High Tournament. Hindi naman mapalagay si Mitsui nang wala doon si Coach Anzai kaya nagdala siya ng larawan nito. Pinalis naman yun nila Akagi dahil nagmukha daw silang may pinaglalamayan. Jump ball sa pagitan ng dalawang sentro. Nanalo sa jump ball si Usmi kaya napunta sa Ryunan ang unang possession. Isang lob pass ang ginawa ni Sendo papunta kay Fukuda. Naiwan nito si Mitsui at mabilis na nag-drive patungong basket sabay tira ng isang 2-pointer. Nahabol ito ni Sakuragi at sinupalpal ang kanyang shot attempt bago pumasok sa ring. Nagkagulo ang mga tao dahil sa ginawa niyang yun. Natawagan naman siya ng goaltending. Hindi ito pumayag at nagreklamo sa referee. Sinipa naman siya ni Rukawa dahil baka gusto daw niya ma-technical katulad ni Usmi. Sagot ni Sakuragi na hindi daw siya gagawa ng isang katangahan na tulad nun. Bobo lang daw at isang walang utak na hindi marunong mag-isip ang makakagawa nun. Hindi naman makapaniwala ang referee dahil ngayon lang daw siya nakatawag ng isang goaltending sa larong high school. Kahit ang press na nagko-cover ng laro ay naniniwala na higit pa sa high school level ang vertical leap ni Sakuragi.